Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore, kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Kumusta po mga ka-viral? Kinumpirma ngayong araw ni Senator Risa Hontiveros na nakatakas na at nakalabas na ng bansa si suspended Mayor Alice Guo o Guo Huaping. Tinutukoy na rin ngayon ng mga senador kung sino-sino mga opisyal ng ating bayan ang tumulong para patakasin si suspended Mayor Alice Guo. Ayon sa Senadora Alice Guo o Guo Huaping, nakaalis na ng Pilipinas. I am now in receipt of information that in fact this person was already out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12-17-13 ng July 18. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil po match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Ayon sa aking isa pang source, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na si Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama si Wesley Guo at si Cassandra Ong. Who allowed this travesty to happen? Sino ang may kagagawa nito? Hindi makakalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven, kaya nung nag-announce na ng plan ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Iyon pala ay wala na talaga siya. Kung hindi po natin ito gawa ng paraan, as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit na sinasalaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Samantala, una nang sinabi ng isa sa mga abogado ni Guo Huaping na si Attorney Stephen David na nandito pa sa bansa si Alice Guo o ang kanyang kliyente, subalit kabaliktaran ang nangyari ngayon. Attorney Stephen David, ang legal counsel pa rin po ni Mayor Alice Guo. Attorney, salamat muli sa panahon, Attorney. Ganda umaga po. Salamat, Sir Ted and DJ Chacha. Salamat. Okay. Subpoena ad testificandum to Miss Sheila, para po kay Mayor, ito ho ba'y natanggap nyo na ng inyo pong law office para po kay Mayor lamang, Attorney Stephen? Natanggap namin, although natanggap namin lahat pero syempre pinaliwanag namin yung iba, hindi naman namin kliyente yun. So, yung sinagot lang namin na yung kay Mayor Alice. Okay, sige po. So, sir, baka lang ho may bagong informasyon po kayo. Ano po ang sabi ho ni Mayor? Kailan niyo siya huling nakausap po tungkol sa napaka-importanting subpoena na ito? Kahapon, Sir Ted, kausap ko siya kahapon ng umaga.
Well, siyempre ako, as much as possible, hinihikayat ko nga sa humarap sa husgado. Although, ang problema kasi masyado siyang traumatized sa mga nangyari sa kanya nung previous Senate hearing eh. Yung mga pagsigaw sa kanya, tsaka yung parang pagpapahiya sa kanya. So, parang physically, emotionally draining sa kanya, lalo na yung mga ang daming bashers niya. So, hindi ko rin siya masisi kung bakit nag-aalangan siya mag-attend sa Senate hearing. Okay, so, sir, kahapon ho ba nung siya nakausap nyo, kumamarapati nyo, nasan siya? Nag-usap kami sa phone. Pero in-assure niya ako nasa Pilipinas pa siya eh. Okay. Although hindi ko tinanong kung saan siya kasi ayaw ko rin naman dahil may mga security threats sa kanya. Sa dami ng bashers niya tsaka yung mga tagging sa kanya. Ayaw ko namang alamin. Basta ako, naniniwala naman ako sa sinasabi niya. Nasa Pilipinas siya. Wala namang. Although, inaalam ko talaga kung nasa ibang bansa man siya o hindi. Hindi daw, nandito raw siya sa Pilipinas. Okay, sige po. At kayo po bilang abogado niya ay naniniwala, naninindigan kayo na ang inyong kliyente ay nasa bansa pa rin? Kasi yun naman ang sinabi niya. Wala naman akong evidence to the contrary. Yung sincerity naman niya, nasa essence ko naman. Okay. Sige po. So, attorney, meron nga po kayong sulat no sa Senado kay Senator Ontiveros, letter of explanation. Tungkol po dito sa mga binabanggit po ninyo na hindi po naman ninyo mga kliyente. No, dito po sa subpinang ito. Ngayon, dito po sa binabanggit ng inyong kliyente na si Mayor Alice na hindi sisipot, anong balak niyo ng inyong law office? Paano po ninyo sasagutin ito pong subpinang ito? Well, papaliwanag namin yung physical and emotional situation, condition ng client. Kasi sobrang stress, tsaka traumatized talaga siya. Minsan, ang tao kasi iba-iba ang stress level sa kanyang situation. Hindi ko naman masabi, hindi, kaya mo yan, ganyan. Although, hindi ko siya mapilit na kasi physical nga ang kanyang condition eh. Opo, yan po inyo na pong nasabi, attorney, with all due respect. So paano niyo po sasagutin ito? Are you going to write the Senate today or you're going to be present tomorrow in the hearing to explain to the committee the absence of your client? Meron kaming dinraft na sulat kasi today, kung talagang mag-decide siya hindi makaka-attend, papadala ko later in the day yung sulat. Pero kung a-attend naman siya, no need. Ako naman personally, hindi rin ako makaka-attend sa kanya bukas kasi may congressional hearing naman ako na may prior setting naman ito sa House of Representatives. Nagkakasabay-sabay kasi itong mga hearing na ito, hindi ko maintindihan. Sinong inyong kakatawanin sa lower house? Yung mayor ng Pampanga, si Mayor Tumang. Ibang hong kaso naman ito. Iba-ibang kaso, tsaka yung human rights. Ewan ko, wala namang schedule yung human rights, yung EJK. Okay. Pero tinakasi ako dun. Pero bukas kasi yung isang case nga. Okay, sige. So, but it is important that somebody have to represent the good mayor. Ano po? Meron naman tayong opisina, lawyers office. Mag-a-assign na lang ako. Okay, opo. Sige. So, sir, sa inyo ho bang pagpunta doon, kayo ho ba isusulat lang sa binabanggit yung dahilan ng kliyente nyo o meron ho kayong isusumite na anuman pong medical certificate na nanggagaling po sa sinuman pong psychologist o psychiatrist at magsasabi na itong si suspended mayor ay dumaraan sa matinding emotional and stress? Unfortunately, Sir Ted, walang medical practitioner na willing mag-execute ng medical certificate. We understand siguro. Yung nila may doon sa mga Senate investigators. Baka sigurado naman papatawag yon. Pero not only that we will be writing the Senate, the Honorable Senate, but we are also contemplating on filing a certiorari na rin siguro sa Supreme Court para once and for all, ma-settle yung propriety ng pag-appear niya sa Senate. Opo. Kailan niyo po ito balak po na ihain sa Supreme Court, attorney? Pipilitin ko ma-file today or tomorrow. Kasi pina-finalize ko lang yung mga annexes. Kasi, Sir Ted, kasi
alam naman natin na nag-appear na siya ng ilang oras diyan sa Senate eh. Ilang araw na rin yan eh. So ano pa ba ang, as a resource person, ano pa ba ang kailangan sa kanya? Kasi sa ngayon kasi, ang dami ng breach of privacy rights ang nakomit laban sa kanyang person. At saka, alam mo, ang ating Constitution is mas mataas sa Senate at mas mataas kahit sino. So, under the Constitution, meron tayong guarantee of right against self-incrimination. So, kung tatawagin mo siya sa Senate, pipilitin mo siya mag-testify against herself, considering na may mga cases pending sa Ombudsman, sa DOJ. Tapos sabi pa nila, meron sa Starlac, sa cancellation ng ng kanyang birth certificate. At may kinocontemplate pa silang COMELEC, etc. Maliwanag naman na ang karapatan niya against self-incrimination is affected. Opo. Hindi kaya ako pwede din na humarap ang inyong kliyente and just like the other previous witnesses na pag tinanong siya, I would like to invoke my right against self-incrimination? Pwede naman yun. Pero ang problema kasi, sadly, sad incident, may mga nakukulong eh. Na, alam mo naman nangyari doon sa, no, hindi naman ako lawyer doon, pero nanonood lang ako doon. Yung pinipilit kang i-reveal yung source ng isang media practitioner, guaranteed yun ng batas eh. Di ba? Ayaw nilang sabihin, ayaw nilang i-reveal yun kasi protected by law. Hindi niya sinabi. Dalawa yata yun eh, yung report o media na yun. Ngayon, anong ginawa? Di ba alam naman natin, kinulong nila yun. So, alam naman natin yung nangyayari kung hindi nila marespeto yung right against self-incrimination. Pero dapat, maging aware din ng mga honorable senators na pwede sila makasuhan pag pinilit nila yung tao na mag-violate ng constitutional right ng isang akusado. Ayaw natin umabot na sa gano'n. Sige po. Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Opo. Sige po. So sir, mga ano po ang chance, ilang porsyento ang chance na kayo po'y dudulog sa Supreme Court today para po maghain ng certiorari? 50-50 kasi tapos na yung aming petition, although yung aming annexes kasi thousands kasi ina-attach ko yung lahat ng Senate proceeding. Makikita doon na lahat naman ng gusto nila malaman nasabi na ni Mayor Ali. So ano pa ba ang itatanong nila? Citizenship niya, identity theft, kung ano-ano. Lahat ito, certain, covered ng right against self-incrimination. Okay. Opo. Hindi namin inaamin without admitting anything. But this is an issue already pending in court. Opo. Okay. Sige po. Sige. So, attorney, kaya kami tumawag kasi baka lang mayroong bagong informasyon na nanggagaling po sa inyong kliyente na narapat po malaman ng ating mga kababayan. So, kung meron pong bago, baka biglang magbago ng isip si Mayora, sabihin na, Attorney Stephen, a-attend na ako bukas. Sabihin niyo po kami para po naman po natin po ito ay maipahayag. Yes sir. Siyempre. Opo. Sige. So, Attorney Stephen, good luck po sa inyong hearing din bukas sa Kamara. Salamat. Opo. Salamat, attorney. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Opo, thank you. Si Attorney Stephen David ang isa sa mga abogado po ni suspended Mayor Alice Guo. May sulat to, address sa inyo. Nasa PORAC, may illegal detention, may cyber-related criminal activities. Ang tanong ko ito pinadala ito sa business permit section. Tama po ba? With all honesty and with your respect po, wala talaga pong nakarating na letter sa akin, Your Honor. Pero na-receive very clear. Napakita ng ating chairperson, na-receive po ito. We will confirm, Your Honor, pero wala po talaga nakarating sa akin na letter on that effect po, Your Honor. Senator Erwin, if I may add a bit of information dun sa line of questioning nyo. Also in 2022, na-report na sa media na may findings ang PNP, AKG of the kidnapping cases associated with Lucky South 99. Ipa-flash din po namin. So, dagdag na yun of concern sa PNP dun sa area. At AKG mismo, yung anti-kidnapping group nila. Ipa-flash po ngayon. Ayan po, mga kasama and Sen. Sherwin. Thank you. You mentioned it. So parang, to be honest, Mayor, parang napaka-convenient naman sabihin na hindi natin
wala tayong natanggap na ganitong letter. Pakikita natin yung letter, napakahalaga yung letter. Kaya parang para sa akin, napaka-convenient excuse, hindi ho natin alam na may ganitong letter. Pero subsequently, noong 2023, ito na yung inspection na isinagawa nyo na hindi kayo pinapasok. No? Kaya in may parang nakikita ko dito na alam nyo talagang mayroon nangyayari. Kasi kung hindi, bakit, natanong ko na ito last time, bakit police kasama doon sa 2023 inspection? Mali po yun, Your Honor. Talagang wala po kaming alam na crime na nangyayari po ron. At saka, if I may read po, yung comprehensive talaga, hindi ko lang po binasa lahat, na continuous monitoring po ang aming police with their report na nandito, na talagang wala po silang nakita rin na crime. May mga reports po, pero wala po silang nakikitang crime, Your Honor. If I may read, Your Honor. Mahaba ba ho yan, Mayor? Para po for the information, para as a brief summary of significant events starting in 2022, CRMIS with control number and referral ID dated April 6, 2022 was received by this office with reference to the Isumbong complaint of concerned citizen dated April 6, 2022 as stated. Good evening. My concern is illegal Chinese POGO operation in Royal Grand Palazzo, Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Name of Chinese operator by N0. Please action my concern because the POGO operation is illegal. Sobrang dami pong empleyado mga Chinese national. That about 4:33 p.m. as of April 13, 2022, elements of this office led by Police Sergeant Dino Malyari under the direct supervision of Police Lieutenant Colonel Andres Calao Jr. conducted coordination with Valerie R. Refugio, Sales and Banquet Coordinator of Royal Grand Palazzo located at Friendship Highway, Angeles City, regarding the aforementioned complaint. During the coordination, no illegal activity and no foreign national were noticed at said place. Said complaint was referred to Angeles City Police Office, not as territorial jurisdiction of the said place, to continue monitoring validation of said complaint and police operation if warranted. Taken on complaint illegal gambling POGO dated April 13, 2022. Kailan niyo ho nabasa yan, Mayor? Yan binasa niyo? Ang totoo po, kahapon lang namin lahat ng sinasabi niyo ho yan, na ngayon niyo lang nabasa dahil may hearing. Kung hindi ho kami nagsagawa ng hearing, hindi niyo ho rin mababasa. Kaya ang punto ho namin, as early as 2021, meron na hong red flag. Hindi niyo lang ho nabasa. Lahat ng pinapadala niyong dokumento sa amin, even yung justification niyo, nabasa ko ho yung inyong justification sa position paper niyo, yung legal justification. Lahat ho yan afterthought na lang kasi nangyari na eh. Ginagawa niyo na lang ng justification yung hindi niyo ginawang trabaho. Opo, mali po yan, Your Honor. Nabasa. Dapat nabasa niyo ho yan noong 2023 pa. I'm sure gumawa ho kayo, dahil nangyari na ito, gumawa ng research yung mga abogado nyo, binibigay ho sa inyo, binabasa nyo lang to justify your non-action. Yan po yung totoong nangyari. Diba ho? Nakita ko yung... Salamat tabi, Mr. President. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order
At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12/17